Puri ng Panginoon, viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay patuloy na dumudulog at nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob ng Poong Jesus Nazareno. Taglay ang pusong mapagpasalamat, patuloy tayong dumulog sa Kanya, manalangin sa ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng mga panalangin. Gayon din para na rin sa kapapayapa ng ating mga minamahal na kapatid na namayapa. At upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang siyang katauhang matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus ng kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong kaloob na ginanap ng iyong anak, ay paging dapatin nawa kaming aming kamtin ang lubos na katubusan at pagabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa ay nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama
at ng anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Iyahong butihing idudulot sa akin ang iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din naman ang panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito.
sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Parang nakakatakot po ang pagbasa dahil imagine niyo po, dalawa kayong magkasama, then biglang kukunin ng isa at maiiwan ng isa. Ano po kaya ang pakahulugan ng mga bagay na ito? Alam niyo po mga kapatid, ang ating ebanghelyo, mayroon pong tatlong intensyon ng ating Panginoong Jesucristo. Una, upang ipakita niya ang tinatawag na pagwawakas ng kanyang public ministry. Ikalawa, upang isiwalat niya ang tinatawag na pagkagiba at pagkasira ng templo ng Jerusalem. At ikatlo, upang makarating sa atin ang mensahe ng pagwawakas ng daigdig. Ang tatlong bagay pong ito ang siyang pinatututuhanan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, kailan, saan, at kung papaano? Ano po yung mangyayari sa atin at ano po ang inaasahan sa atin? Alam niyo po mga kapatid, nung isang araw ang ating pong ebanghelyo ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Darating ang paghahari ng Diyos at hindi natin alam kung papaano. Kaya naman, darating ba siya ng may kapangyarihan o papasok siya sa isang pamamaraan na hindi naman natin maunawaan o nakikilala? Kaya naman sa Ebanghelyo, ang sabi po sa atin ay ganito, ang paghahari ng Diyos ay darating lamang sa puso ng isang tao kung siya ay may pagmamahal, kung siya ay may paggalinga, kung siya ay mababa, kung siya ay payak. Sa makatuwid, ang pagdating po ng Panginoon ay makikita hindi sa kapangyarihan, kundi sa mga taong tumatanggap ng kanyang presensya at ng kanyang pagiging hari. At ngayon sa Ebanghelyo, ito naman po ang sinasabi, ang pagwawakas ng panahon o ang pagkuha at paghuhusga sa atin. Mga kapatid, kapag tinignan po natin ang Ebanghelyo, nakakatakot. Kasi nga naman, imagine kayong dalawang mag-asawa, nasa higaan, bigla na lang kukunin ng isa at anong mangyayari sa isa. Ano po yung sinasabi ng Ebanghelyo? Kapag halimbawa dumarating po ngayon ang matitinding unos, matitinding trahedya, na hindi naman natin inaasahan at hindi naman po natin nararanasan before. Pero ngayon, nagugulat po tayo at ang mga ito ay nagdaratingan sa oras na hindi natin inaakala. Ngayon po, ang panahon ng bagyo, ang panahon ng baha. Dati-rati, hindi naman bumabaha ng ganyang kagrabe. Hindi naman humiihip ng matinding malakas ang hangin para sumira at tumangay ng bubungan at kahit na ang ating bahay ay nawawala. Pero yan po ay mga material na bagay lang. Pero paano kung halimbawang tayo na pong tao ang kinukuha? Ano ang gagawin natin? Ang sabi po sa Ebanghelyo ay ito, kung nasa bubong ka, hindi ka na kinakailangan bumaba pa para kunin ang iyong mga ari-arian. Dito po nagaganap ang paghuhusga. Ang sinasabi po sa atin ay ito, sandali lang, parating na pala ang wakas. Magkakaroon na pala ng lindol, magkakaroon na pala ng tinatawag na trahedya. Magbabagong buhay na ako. Hindi ito po ang sinasabi, kundi lagi po nating isawalat at isaisip natin na ang paghuhusga ay dumarating araw-araw ng ating buhay. Kung ganon mga kapatid, hindi mo inaasahan at sasabihin mo, Panginoon, dalin mo naman po ako sa langit. Tanggapin mo naman po ako kapag ako po ay namatay. Nanginawa, ako ay mapasayo. Pero sandali lang po,
Ang sinasabi po ng Ebanghelyo ay ito, ngayon pa lamang nahusgahan ka na, ngayon pa lamang alam mo na dapat kung saan ka pupunta. Bakit? Sa paanong paraan? Sa paraan ng iyong pamumuhay, malalaman mo kung saan ka hinusgahan at kung ano ang naging batayan ng paghuhusga sa iyo. Kung ganoon, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin ngayon ako mamamatay, ngayon ako magbabago. Kundi ang sinasabi po sa atin, hayaan natin na ang bawat araw ay maging sandali ng ating kamatayan nang sa gayon, mas makita po natin ang kahalagahan ng ating buhay at makita natin kung ano ang esensyal, kung ano ang mahalaga at kung ano ang nararapat. Tayo pong lahat namimintuho sa mahal na poong Jesus Nazareno. At ngayon, narito po tayo sa harapan, kumikilala sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagkalinga. Pero, ang tanong po ay ito, nakukuha po ba natin, na-acquire po ba natin, sinasalamin po ba natin ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay? Nang sa gayon, pagdating ng takdang panahon at tayo ay haharap sa poong Jesus Nazareno, masasabi natin sa ating sarili, Panginoon, ginawa ko na po kung ano ang iyong inaasahan. Kaya sa Ebanghelyo, towards the last part, ang sabi po ay ito, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Dapat pong maging masinop tayo at dapat lagi tayong handa. Bakit po? Kasi ang kasamaan, ang tinatawag nating demonyo sa buhay po natin ay hindi po natutulog dahil kukunin ang mga pagkakataon para wasakin ang ating dignidad, sirain ang ating pagkatao, nang sa gayon hindi tayo maging karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kaya ang sinasabi pa lamang po sa atin, let us be prepared. Tayo po ay maging handa. Nang sa gayon, kapag dumating man ang buitring yan, hindi tayo mapapasa kanya. Bakit? Dahil ginawa naman po natin ang inaasahan sa atin. Tayo po ay naging tapat. Kung papaano naging tapat ang poong Jesus Nazareno, tayo ay tapat sa Kanya at gayon din ang ating gagawin. Alam niyo po mga kapatid, nung ako po'y novice pa, merong pong ibinigay po sa akin na isang maliit na parang card. Tapos nakasulat po ron ang mga salitang very inspiring. Ang sabi ko po sa sarili ko, kapag ako'y naging pari na, ilalagay ko yun sa sacristy nang sa gayoy magpaalala sa akin. At alam niyo po kung ano ang nakasulat. Ang nakasulat ay ito, celebrate Mass as if your first Mass. Celebrate Mass as if your only Mass. Celebrate Mass as if your last Mass. Naniniwala po ako, mga kapatid, na it can be applied to all of us. Live your life as if this is the last day of your life. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Ebanghelyo. Mabuhay tayo nangaayon sa kalooban ng Diyos na nasa isip at puso natin, ito na ang huling araw nang sa gayoy maging karapat-dapat tayo sa Kanyang harapan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos at tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang nagniningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ating tutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop at magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa magitan ni Jesucristo Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakati napay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng upas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, nalakat tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, yayang kaloob mo ay aming inaalay, aming inig pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanang maganap nawa ang paghahain ito, na sa dambana ng krus siya ay pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasya sa kahoy na krus at sa sangkatauhang tabusin ni Jesus. Ang punong kahoy na nagpuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nanaig ng manusunuring anak mo.
Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga reyoso, diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, Alberto, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago mali sa harapan ng paryo lay minister.
Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay ko'y inaalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, pagtawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang sabok ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po nawat kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang sabok ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang sabok ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong
Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit na mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus sa nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sabagat ikaw, Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang mga minamahal na yumao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at yung walang nakaalala. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Minamahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladaling nalang imahen, dasalan, 10 ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.